ang lugar namin ang sinasabi na tapunan daw ng mga patay dahil liblib dito at tahimik at walang gaanong mga nakatira. Karamihan sa mga bahay dito ay magkakalayo. Village kumbaga, magkakalayo ang mga bahay dito at malalaki. Siya nga po pala, bago ko ipagpatuloy ang ating kwento, kung bago ka pa lang sa channel na ito, maaari po bang pakisubscribe na rin, like, share at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod pang mga video. Maraming salamat at balik po tayo sa ating kwento. Yung iba pa ay di gaanong naiilawan dahil wala yung ibang may-ari ng bahay. Ang panggitan ng mga bahay dito ay damuhan at matataas na talahib, kaya nila nasabing tapunan ito ng mga patay. Ako si Cristel at ito ang kwento at aking karanasan. Nagtatrabaho ako sa isang fast food chain. Alas 5 pa lang ng umaga ay umaalis na ako sa bahay dahil traffic. At alas 10 naman ng gabi ang aking uwi. May isang babae na pumasok sa pinagtatrabahuhan ko. Maganda ito, maputi, ngunit natatabunan ng itim na belo ang kanyang mukha. Siguro ay naglalaro ito sa edad na 25 hanggang 30. Umupo lamang siya sa bandang dulo. Siguro ay may inaantay. Pinagmasdan ko lamang siya dahil ang akala ko ay o-order siya. Maya-maya ay pumunta ako sa CR upang maghugas ng kamay. Pagbalik ko sa pwesto ko, nagulat ako dahil wala na ang babae doon. Siguro ay dumating na ang inaantay niya. Alas 10 na ng gabi, pero madami pa rin ang kumakain dito. Sumapit ang alas 11, ay wala na ang nagsisikainan at unti-unti nang nagsisialis. Nag-aayos na ako ng gamit dahil uuwi na ako. 3 na lamang kami ang natitira dito dahil ang iba ay nagsiuwian na. Tinanong ko yung kasama ko kung may napansin siyang babae kaninang bandang alas 9. Nakita mo ba yung babae kanina na pumasok dito? May takip yung mukha niya na itim na belo. Tanong ko sa kanya habang nagtatali ng aking buhok. Wala naman, bakit? Sino ba yun? Sagot naman niya. Wala. Sabi ko na lang dahil baka hindi niya napansin. Sige, una na ako malayo pa kasi Ingat kayo. Paalam ko sa dalawa kong kasama habang papalabas ng pinto. Sige, ingat ka din, lalo na masyado ng gabi. Ngumiti na lang ako sa kanila at umalis na. Naglalakad na ako papunta sa sakayan, pero wala pang dumadaan na jeep o kahit anong sasakyan papunta sa lugar namin. May dumaan na isang jeep at may sakay na isang babae. Ang babaeng iyon ang nakita ko na pumasok sa pinagtatrabahuhan ko. Sumakay na lang ako doon dahil no choice na masyado at gabi na rin para mag-abang pa ng ibang sasakyan. Doon ako umupo sa harapan, sa tabi ng driver seat dahil mag-isa lang naman ako. Manong bayad oo. Sabay abot ko ng bayad kay Manong driver. Manong, saan po nyo ihahatid yung isang ninyong pasahero? Tanong ko sa Manong. Agad naman siyang napatingin sa akin na parang nagtataka. Ano iha? Muling ay tanong sa akin ni Manong. Yung pasahero nyo po, yung isa ninyong pasahero ay doon sa likod, saan nyo po ihahatid? Ayun yung nasa dulo, malapit sa pinto. Sabay turo sa kinaroroonan ng babae. Nakita kong nag-sign of cross si Manong at ibinalik ang tingin sa harapan. Bakit ho? May mali po ba sa sinabi ko? Anong itsura ng babae, iha? Tanong ni Manong. Kahit na nagtataka ako, ay sinagot ko pa rin ang tanong ng matanda.
Maputi po siguro, mga 25 ang edad. Di ko po masyado makita ang mukha dahil may takip na belong itim Nakita kong ang takot sa mukha ni Manong. Tinanong ko muli siya. Bakit po? Nagsitaasan ang balahibo ko sa sumunod na sinabi ni Manong. Diyos ko, iha, ikaw lang naman ang nag-iisang pasahero ko. Po? Sino po iyon? Napatigil ako sa pagsasalita nang tumingin ako sa kinaroroonan ng babae. Kanina pa, pero wala na ito doon. Yung babaeng sinasabi mo, siya yung babaeng natagpuang patay sa may talahib sa lugar ninyo. Ubot-ubad ito ng madatna ng mga pulis. Ni-rape yun. Nanlaban kaya pinalo ng bato sa ulo. Doon ako nakaramdam ng kilabot sa sinabi ni Manong. Nung nakaraang linggo ay may nabalitaan ako na babaeng ni-rape at doon malapit sa amin tinapon ang bangkay. Pero hindi ko alam ang itsura kaya hinayaan ko na lang. Nakauwi na ako na puno pa din ng pagtataka. Simula ng insidenteng yun ay hindi na ako gaanong nagpapaabot ng gabi sa pag-uwi. Maraming salamat po muli sa pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. God bless everyone.